Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay laing with soup po at may bagnet po yan. Nag-separate din po ako ng crispy bagnet. Meron din po tayong pipino at sarsa. Tara, samahan po ninyo kung mag-prepare para po sa recipe. Pwede yung pong paki-fast forward sa mukbang. Para mas dumami po ang ating laing, prito po muna ako ng tokwa. Masarap din po ito sa laing. Maganda po yung pritong-prito kasi pag hinalo nyo sa laing, ma-absorb po niya yung lahat ng pampalasa. Pati yung gata. Maganda po yung ganyan. Huwag na po natin masyadong i-over yung pagkakaprito, yung parang dry na dry. Huwag pong ganun, hindi po masarap. Sarap ganyan, may konting kunat. Pagsasabay ko na pong igisa ang bawang, luya at sibuyas. Sibuyas na pula po, mas masarap gamitin para mas maganda rin yung kulay. Sa mga Bicolano po, pasensya na po, alam ko po, kayo po may pinakamasarap na laing dahil sa inyo po nag-originate o nanggaling po ito. Ito lang po, ibibideo ko lang po ng version dahil nandito po ako sa Finland, kung ano po yung mga available lang na pampalasa na pwede namin ilagay, yun po ilalagay po namin. Para makakain naman po kami kahit pa paano ng mga na-miss po namin na mga ulam, di ba? Yung pasabi talaga po, kailangan para-paraan. Ayan, napakaganda po ng pag-aagi sa ating bawang sibuyas at luya. Ganyan po yung maganda. Itong golden brown, di ba? Lalagyan na po ako ng bagnet. Iwa ko na po ng maninipis. Isa lang po natin maayos hanggang sa mag-release ng mantika yung bagnet. Mas maganda po huwag nyo unahin yung bagnet kasi hindi lalasa sa ginisa. Mas maganda po yung ganito. Habang nagre-release ng mantika yung bagnet, lumalasa sa pagigisa, di ba? Yan po. Yan po yung pagkagisa ng ating bagnet. Ito na po yung gata. Coconut milk. Pag cream po kasi, mas malapot. Medium. Ito lang po natin. Tapos tayo ng tubig. Ilalagay ko na rin po yung ating tokwa para bago kumulo, na-absorb na po yung flavor. Lagyan po muna tayo ng konting asin. Lagyan tayo ng paminta. Iba hindi naglalagay ng paminta po sa laing. Depende naman po sa inyo, syempre. Yan. Paglalagay po kayo ng dahon, dapat po dry. Ito, hinimay-himay ko po muna. Nabili ko po ito sa Asian shop. Yan po natin para ma-absorb yung flavor. At dahil naubusan po ako ng bagoong alamang gisado, meron po ako dito yung ulo ng sugpo saka yung balat. Diniktik ko pong mabuti para makatas. Yung tubig po dapat medyo mainit na tubig para mas kumatas, di ba? Lagyan po natin para mas malasa. Lagyan na po akong sili. Sa iba po, sinasama sa pag-isa po yung sili. Nakaka-reduce din po kasi yun ang anghang kapag ginisa po ninyo yung sili. Yan. Lain po, hindi po talaga dapat hinahalo na hinahalo. Pagpaluto na doon lang haluin. Lagyan po tayo ng konting asukal. Gusto po kasi may konting tamis. Kasi yung nabibili dito mga coconut milk saka coconut cream, wala na siyang tamis. Ewan ko bakit. Lagyan po tayo ng patis para mas malinamnam. Rinan natin ang bagya para lumasa yung pampalasa ng maayos. Yan. Tingnan po natin yan maglangis. Yan! Yan po yung sinasabi ko.
naglalangis na. Pero ayoko na po na masyadong tuyo-tuyo, okay na po yan. At pag lumamig pa po yan, medyo mambulang-bula. Dahil nga po dried o pinatuyo po yung dahon ginamit natin. Pero kung pinakuloy nyo po yung dahon, hindi po magiging ganyan ang kulay. Depende lang, lalagyan nyo po ng atsuete at iba pa pong pampakulay. Yung sibuyas din po nadurog, so kumulay din sa sarsa-harya. Ayan, ready na po. Diba? Kaya na po tayo. Mabuhay! Yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Isama-sama na naman po tayo. Bago ba tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po ligtas. Lalo na po yung mahalalayo po sa kanilang mga pamilya. Hindi po namin kanilang kaligtas sila. Naway lahat po na may pinagdadaan ng problema at may sakit gumaling po, Panginoon. Kaya bahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amen. Sa natin. Pero po natirang sakas, nalalagyan ko ng konting mainit na tubig. Kasi sobrang lapo. Excuse me. Ilang araw na lang. Next week, Pinas na ako. Dahil po akong mapagkatutog. Pero po yung bagay yung bintana. Dahil luto ko na magganto para papalitan yung hangin. Ito muna tayo sa bagnet. Napakalambot tapos napakaluto. Ganda tayong daing. Naku po, paborito din po pala ito ng mga, lahat po ng mga Finnish na kaibigan ko. Gusto po nila ito. Tira din ako. Basta nagluto po ako something na may gata, gusto po nila. Pero hindi sila sa may mga gata eh. Oh. Ang saan ang panalo? Sa medyo lumab na okay lang. Dahil po ng laing ano, isa sa pinakamatagal lutuin. Hanga-hanga po sa mga Bicolano. Sila po yung may pagkain na talagang matagal lutuin pero napakasarap. Tulad din po ng sinaing, di ba rin? Di ba? Pero di po silang sinaing yung may gabi. Sarap din po yun. Yung sa tulingan, di ba? Marami po silang masarap. Bicol Express, syempre, yung muna na yun. Ito pa pag nilagay sa laing, napakasarap. Hindi na po malalasan yung pagkatopo niya. Talagang parte na siya ng laing.
Panalo yung bagnet. Pakalatong ng balat. Excuse me. Napakalap.
Yung mga Finnish, hindi po masyadong mahilig sila sa matataba. Pero nanggaling po ako sa London. So, makain po sila dito, yung tawag nila dito, crackling. Mga English people, gusto po nila yan. Napakasarap. Ngayong December talaga. Iisip ko Pasko. November, December, hindi ko po alam kung ano panahon sa Bulacan. Sa Bulacan na seafoods. Ay, hindi na ako mapagkatulog talaga. Pasensya na po at na-cut ko tong video. Diyan po yung dalawang kaibigan ko. Kasi talagang isa ko niluluto ko. Sabi ko laing, alam na po niyo yun eh. Inis muna ako dito. Hindi naman sila maarte. Nakita naman yan pag nangmamukbang ako eh. Sabi ko naman, pag nasa kawalin ko kinakamay. Sabi ko po sa inyo eh. Balito po yung mga finish. Hindi ko po alam na pupunta po ngayon kasi siyempre ano po ngayon, Wednesday. O sa Pilipinas Thursday na. Next Wednesday, nasa Pilipinas na ako. Balito yung kayo. Sabi ko pa naman ako. Kami lang ako ulit. Tapos sila din po. Sa backyard. Alam mo bakit ako ito pasasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay po sa amin, bibigay na ibigay na bawat isa po. Mas mahalin po pamilya kahit ano po mangyari, lalo po mga magulang, yun po, hindi po makakatiis po sa kanila. Kaya na po bahala po sa amin, isanusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila Jesus amin. Paano po, maraming salamat po sa inyo oras nila sa pinilang alakbay basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!